morning mga boss. Isang mapagpalang umaga sa inyo. Magandang umaga, Sabado. Today is Saturday. Time check 7:04. So, punta ako ngayon sa airpot ko. Samahan natin sila mag-dialysis. Schedule na kasi yun eh. 3 times a week. Pasok ang company, so usual walang pasok ang kantin. Pagkatid natin kay AirPods Sundo, schedule ko ngayon ay punta ako ng Sariaya. Pipick up tayo ng walaan niya mga boss, sarap na lang ganisa. Yes, so hapon pang pick up natin kasi ginagawa pa nila yung longganisa. Biglaan kasi hindi namin nakalain na tawag dito. Walang pasok ng Sabado. So pag walang pasok, pwede ako makapag na doon sa kadagpa. So magbibenta tayo. Tapos kagabi tayo sa may simbahan ng Kalamba. Plaza, sa plaza. So okay naman, may mga natira lang akong mga skinless. Benta pa rin natin yun. Pagkasang tayo mga boss. 500 lang boss, diesel. 500. Wala kong pag kasi 50 pesos ano ito motor. Anyway, so dito sa pinagpapagasan ko, always naman dito is 51 lang ang per liter. So ano to, flex fuel baka naman. Always first instant voice deal. Flex. Kasi dati mahal to eh. Ngayon no, hindi ko alam kung ano nangyari. Kasi sa pinakamababa naman. So maganda na nakakuha tayo. Hindi ako nagpapagasahan ng iba't ibang hinahanap ko din yung flex. Hinahanap ko talaga tong flex na kaso limited branches lang to eh. Cute. So we go na. Going to Lipa mga boss. Natakbo na yung airpot ko eh kasi huling dialysis niya na Sabado. Inatin ko lang kasi si Mrs. at saka ang aking mga dynamics ay sinundo ko sa Candelaria, diba no? Last time is birthday ng aking father-in-law, so sinundo ko sila. Problema kasi babalik susunod ko pa rin ang problema, hindi na kinaya ng oras. Na traffic ako sa San Pablo. So kasi may mga ginagawa doon. Yung ginagawa doon daan pasado. Ito no, it's road widening back. O yung ayos sinisira at ang sira ay ano ba yan? Yung ayos sinisira. Then ang sira. Ganun diba sa sa Pilipinas. Kasabihan na yan eh no. Pero hindi natin alam din kung ano bakit ba. Either hindi naman natin nakikita yung yung condition talaga ng kalsada. Technically, siguro may mga sila doon, hindi natin so papaya natin sa kanila yun. Parang sinabi ko lang is kasabihan, diba? May kasabihan sila tayo, no? So papasok na tayo ng expressway ng express.
shoutout sa'yo kuya, tulog ka pa. O pagod kagabi, ginawa, yun mo. So medyo bibilisan natin kasi kailangan natin on time. Ang dialysis ni Ermat is 9 o'clock every Saturday. So alam mo naman si Ermat, gusto niya mas maaga lagi yung ano. Ang mabigat kasi 3 times a week siya dialysis eh. Kahit sabihin mo na okay na yung dialysis eh, ang inaano namin, dami ng tinitake na gamot. Oo, dami. Sa ano, sa kung i-total mo per day, per week niya, ano, sabi ni Madeira ano yun, 2 to 3,000. So ang laki no, sa 1 month. Sa gamot pa lang niya kasi may diabetes, may prostate siya, and yung kidney niya, sa tatlo, hindi ko alam kung tatlo o apat eh, pero nahihirapan siyang ano, ibigay ito eh. Sinasabi niya ni Ermat ko sa akin is ano, isang anak, ganun, mahirap, pero ano eh, may nakakatulong tayo pero hindi 100%. Yun yung kinasasama din ng loob ko, pero wala naman akong choice, yun lang din naman ang try ko. Kaya isa yun sa ano eh, sa dahilan kung bakit hindi tayo tumitigil lang nararakit eh. Dito yung video na to, pinaso ko na din yung pag-YouTube kasi nagbabaka sakali hindi naman sabay-sabay kasi imagine 3 times a week siya magda-dialysis, may mga tinitake siyang gamot kasi diabetes niya eh, hindi naman kami mayaman. Tapos nanay yung si Ermat, wala naman trabaho, jobless siya. Mahirap pero sabi nga nila, hindi naman siya ibibigay sa'yo ni nasa taas mo, hindi mo siya kaya, hindi ka niya tutulungan. Nandun na tayo, may sakit na eh, nabigay na yun. Yun nga lang, siyempre tao tayo, nangihina, hindi natin alam paano mangyayari pa, lalo na si Ermat ko. Ano nga eh, bilib na ako sa nanay ko, tatag siya, pero siyempre hindi niya siguro pinakikita na nang hihina na siya. Baka every time na pupunta ako doon, para hindi nadurog na yung so ano, kasi ito lang yung kaya mong ibigay, hindi ka mag-ano. Of course, yun nga, nung na-hospital siya, wala akong magagawa doon kasi hindi namin pwedeng ibag sa walang paalam. So may mga relatives naman kami na hihingi kami ng tulong. Of course, kailangan mo pa rin naman yung bayaran kasi hiram yun eh. Kasi hiram ka, of course. Oo, yun nga eh, kaso ayun, madaming gastusin, sunod, mga bills, tuition. Medyo ano, napapagod din na nag-aano rin yung budget mo, nagka-tight din. So kaya kailangan marami kang racket, yung mga
makabilisang pera ba. Yun yung ginagawa ko ngayon. Aside from dito sa ayun nga, ito yung pag-video ko kasi hoping na makapasok sa mundo nito. Kumita rin ng sakto lang para ma-comply ko tong mga gastusin. Imagine may business pa na ako, tapos may trabaho pa ako, tapos pa rin, diba? Kailangan talaga ng extra pa. So speaking nung pagdadialysis ni Erkan, aeropat ko kasi nung malilit pa kami, napaka-ipag na driver siya, start siya ng family driver, and then bata pa ako din then nag-drive na lang siya din ng jeep, pamasahero. Ang inaanap ko kasi is sipag siya, gising siya ng 2 AM. Same na nangyayari sa akin yun. Nagbiyahe na siya. Lahat biyahe niya. Kasi walang walang Sunday to Sunday, dire-diretso siya. Kasi yung jeep na yun, that time is hinutulungan namin sa uncle ko. Niya. Yung dito ko na yun. Tinulungan kami. So, yun yung kinabuhay namin. Then pinagpaaral na sa amin. Sa amin tatlo lang kami magkakapatid. Ako yung pangalan. Bakit ko ito sinasabi? Kasi gusto kong i-share sa inyo kung ano yung experience ng airpack ko. Work hard siya. Sobrang sipag. To the point na hindi niya na napapansin na aabuso niya na yung sarili niya. Yung katawan niya. Wala siyang siguro, hindi niya alintana yung ganun yan. Siguro may mga nararamdaman na siya dati na since dahil wala naman, tapos kami kahit naman is pinagbawalang bahala niya talaga siguro. May nararamdaman, ayaw niya magpa-check up, ganun, ayaw niya mag-take ng gamot. Pero na-diagnose siya dati ng diabetes kasi family siya nasa family yung ng diabetes. Uri natin na meron na niya. Huwag naman boss. Ayun, katake na siya ng medicine. Ang problema pala, yung pag-take niya ng medicine, yung gamot na iniinom niya para sa diabetes, hindi ko alam, is conflict naman sa kidney natin. Ngayon, conflict siya sa kidney, parang kalaban ba? Or tinitira naman ang kidney natin, pato. Yun yung siguro kaya ngayon dinadialysis. Sa ko lang diba? Kasi yung diabetes lang, tingin ko hindi na siya parang lang na ma-manage na yung diabetes ang taon. But yung sinasabi na mahihil pa siya is wala ko. Yun nga, trabaho lang siya ng trabaho. To the point na napabayaan niya na yung katawan niya. So ngayon, at the age of 60, pagkatapos ng birthday niya, celebrate. Doon na siya ang hina doon na bumigay yung katawan niya, dami niya ng hospital na 3 months pa siyang nakatitir.
ngayon na yun ano na siya, dialysis na lang. Yung take ng medicine para sa diabetes at saka sa iba pang sakit ng prostate. Ang gusto ko dito kasing iyan sa inyo is dun sa mga dati din na gaya ng tatay ko, pero ando na yung sipag eh. Talaga 150% pagkano niya sa trabaho, kaso naaabuso yung katawan pala. Hindi kasi perket kaya mo ngayon, malakas ka ngayon, hindi aano yung katawan mo. But of course, siguro nakatadhana na din, diba? Pero hanggat maaari sa akin ayun. Kasi kung sino man makaka-anood ng video nito, mapapaisip ka, mapapanood. Maganda yun, ano yun, naabuso ang katawan, bumigay, tapos wala ka namang naipon ngayon, tapos kaming mga anak hindi pa rin kami stable eh. Yun yung masakit eh. Tumatanda na sila, kami nasa stage pa rin ng recovery ko pa din. Ay lalo na ngayon may pamilya, sarili din kami pamilya. And when you say you have your own family, of course priority mo sila, diba? Nila aralin anak mo, ganun. So nakahati, ang hirap eh. Which is kung kami stable na ngayon or meron na kabuhay na yung financial na nila, hindi sila mahihirapan kasi kami na yun eh, kami na yung gaganap doon. Eh yung ngayon nangyayari, hirap kasi nga sa medicine pala ubus na. Meron nagagastos kasi alam nyo yung kung paano mo kukunin yung paggastos dun sa medicine. Yun yung problema. Eh yung nanay at yung erpat saka si erpat doon, lalo na ngayon diba may sakit. So nanay ko kailangan lagaan, tatay ko si erpat. So paano na? Tapos kami naman, so, every 15 na amat lang din ang sweldo. Pwede lang ibigay na lahat, di ba? Ang problema ay siyempre, paano naman din? Kaya, ako ngayon, kasi ko na, medyo may edad na din tayo. Yung mga nanonood nito, mag-save tayo kahit papaano, or mag-try tayo ng iba pa na pagkakakitaan na hindi masyadong gamit ng katawan natin. Sa akin kasi pagod ka na nga maghapon, tapos paano extra ka pa pagdating mo sa bahay, yung mo, hindi mo naman naalagaan ang katawan mo, pagod na pagod ka, maliligo ka,
bibili, inom ka pa, no? Wala